Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang araw sa ating lahat. Tayo nagbabalik sa ating talakayan sa komunikasyon sa wika't kulturang Pilipino. Ang focus ng aralin natin ngayon sa araw na ito ay ang aralin 4 na pinamagatang geographical, morphological at phonological na variety ng wika. Subalit, bagong lahat, alamin muna natin ang mga keyword ng mga sumusunod na salita na ito na nakikita nyo sa screen. Unang-una, ang salitang geographical. So pag sinabi natin geographical, binibigyang diin dito ang pagsusuri sa pisikal na anyo ng lugar. So pinag-aaralan din dito ang sukat ng mundo. So ibig sabihin, class, ang keyword dito sa geographical ay lugar. Tandaan, again, anong keyword ng geographical? Okay, tama, lugar. Pangalawa, ang salitang morphological. Pag sinabi nating morphological, sa linguistika, ito ay pag-aaral tungkol sa pagkakabuo ng mga salita. Kung paano binubuo ang isang salita. So, anong pinaka-keyword? Pagkabuo ng salita. Tama. Pangatlo, phonological. Ibig sabihin ng phonological naman, ito ay nahihinggil sa tunog, bigkas ng mga salita. So, anong keyword dito? Bigkas at tunog ng salita. So, ang pang-apat, yung sinasabi nating variety. So, natalakay na natin yan nung una. Pag sinabi nating variety, babalikan lamang natin, ito ay pagkakaiba-iba. Ngayon, ang tanong, paano nagkakaroon ng variety ng salita sa usaping geographical? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, paano nagkakaroon ng variety ng salita sa usaping morphological? Pangatlo, paano nagkakaroon ng variety ng mga salita sa usaping phonological? So, masasagot natin yan sa mga susunod na slide. Unang-una, magsisimula tayo sa geographical. Alam naman natin na ang Pilipinas ay isang archipelagong bansa. Ibig sabihin ng archipelago, nahahati tayo sa mga katubigan at kapatagan. So, ibig sabihin lamang nito, class, sa pagkakahati natin na iyon, ang bawat pangkat ng mga tao sa isang partikular na lugar ay maaari makabubuo sila ng kanilang kultura. Kalinsabay ito ang pagkakabuo ng kanilang wika. So, kasi nga, sa kalikasan ng wika, ang wika at kultura ay magkabuhol. Hindi maaaring paghiwalayin dahil ang kultura ay kasasalaminan ng wika at ang wika naman ay kasasalaminan ng kultura. So, ayan. So, sa lugar, itong tinatawag nating geographical. Ano bang ibig sabihin yan? So, dito nagkakaiba sa katawagan, pero pareho rin naman ang kahulugan. So, dahil yan sa lugar na pinanggalingan ng isang tao. Kasi nga, pagka minsan may mga salita tayong binibigkas, sa ibang mga tao, ibang tawag natin, ibang tawag nila, pero pareho lang din ang kahulugan dahil doon mismo sa kanilang lugar. Iba ang katawagan dito. So, dahil yan ay epekto ng geographical na lokasyon. So, ano bang halimbawa nito? Halimbawa, ang salitang bird. Kapag pinag-usapan natin ng salitang bird sa Filipino o mga Tagalog sa Maynila, tinatawag nila itong ibon. Pero kapag sa ibang lugar naman, halimbawa sa Sinigbuanong Binisaya, ano bang tawag nila dito? Okay, tinatawag nila itong langgam. Okay? Parehong salita pero parehong kahulugan pero ibang salita dahil sa geographical location. So, isa yun sa salik na nakaapekto sa wika natin. Again, another example yung salitang oras. So, sa mga Tagalog, sa Filipino, tinatawag nila itong panahon. Samantala, sa Pangasinan naman, tinatawag nila itong hugas. Ngayon, ano naman kayang halimbawa dito sa ating lugar, dito sa ating rehiyon? Sa Maguindanao. So, sa Maguindanao, meron tayong tribo ng mga Maguindanaon at saka tribo ng mga Iranon. So, ang salitang mukha ay tinatawag nating beneng kapag sa Maguindanaon. Samantala, sa Iranon, tinatawag nilang mukha as bias. Okay? Nakuha? So, naapektuhan yan dahil sa lugar na kinalalagyan o tinitirhan ng isang tao. Ngayon, sunod, ang morphological. Paano naman nagkakaroon ng pagkakaiba sa usaping morphological? So, dito nagkakaroon ng pagkakaiba sa anyo at spelling ng salita. Subalit, nananatili pa rin ang kahulugan. So, may mga salita kasi na may mga pagkakaiba lang sa ilang mga salita pero ang kanilang kahulugan ay nananatili pa rin. Halimbawa, yung sinasabi nating kumakain pero dito sa Filipino Mindanao sinasabi na nagakain. So same lang ang kahulugan pero nagkaiba lang sa anyo yung spelling ng mga salita. So ano bang halimbawa nito?
yung sinasabi nating Tagalog sa Batangas versus ang Tagalog sa Maynila. Okay, yung salitang naiyak, umiyak, naulan, umulan, nakanta, kumanta, natakbo, tumakbo. So kung mapapansin natin dito, yung pagkakabuo ng salita, may mga iilan lang napalitan pero pareho pa rin ang kahulugan. So nakuha yan, nagkakaiba ng pagkakabuo ng salita dahil sa morphological na variety ng wika. Dumako naman tayo sa phonological na variety ng wika. So dito, sabi ko sa inyo kanina, nagkakaibang salita dahil sa tunog at bigkas nito. Ano bang halimbawa niyan? Halimbawa ang salitang kuya. Sa ibang wika, tinatawag nila itong koya. So yung U, napapalitan ng O. Next, yung salitang bola. So sa ibang wika naman, tinatawag nila itong bula. So mula sa O, patungong U. Okay. Another example, yung pitaka. Nagiging petaka. So yan, dahil yan sa phonological na variety ng wika. Another example, yung sinasabi nating American accent versus ang Australian accent. Meron tayong salita dito na often. Okay, often kung sa American accent. Kapag sa Australian naman, binibigkas nila ito as often. Okay, dito sa Amerika, sa American accent, na-omit yung letrang T. Samantalang sa Australian, hindi nananatili pa rin yon. So, dahil yan sa phonological din na aspeto. Another example, itong salitang center. Okay, binibigkas siya as center kapag ka sa American accent. Samantala, sa British accent naman, binibigkas ito as center. Ayan, again, center. Okay, dahil yan sa phonological na variety ng wika. Okay, dito naman sa atin sa Maguindanao, example naman sa ating lugar, pagka minsan nagkakaroon din ng pagkakaiba ng mga tunog o bigkas ng mga salita. Halimbawa, yung salitang kuden, nagiging kuran. Okay, dahil sa pagkakapalit mula sa D, naging R. Okay, nakuha? May iba naman na dalig. Yung iba naman, dalid. Mula G, napalitan siya ng D. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng phonological na variety ng wika. So, dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kung may nais itanong, maaari kayong magkomento sa ibaba ng ating sa ating comment box para sa karagdagang information. Maraming salamat.